Good day everyone, this is Crypto Chronos. Welcome to another cryptocurrency video. Okay, mag-update tayo ngayon sa Bitcoin and pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakapag-update dahil medyo na busy tayo dun sa isa kong business, no. Pero right now, ayan, mag-update tayo ngayon at ito, pinrepare ko na para sa inyo. So let's begin. Disclaimer, no financial advisor, only crypto analysis. Alright, so dito nasa 1 day time frame tayo and we are in the middle of the bull market pa rin. Kung titingnan mo dito sa higher time frame, yung kagandahan dito sideways naman yung market Kaya kahit medyo nagpahinga tayo, ayan. So dito makikita natin nung nag-halving, no. So meron tayo dito tinatawag na itong green is 200 moving average and itong red is 50 moving average. So nag-cross siya, ang tawag dyan is golden cross. Pag nag-golden cross, maganda ang kinakalabsan ng market and long-term bull run yan. Okay? And ito nga, lumapat na siya sa 50 moving average higher time frame and nagkaroon siya ng good momentum dito sa area na to. At this is our consider a support level 56 to 53. Medyo makunat, hindi siya binasag. Ngayon kung pupunta naman tayo sa 1 day time frame, okay, as you can see, kipanayon this kasi dito sa nangyari sa September 2023, nagkaroon siya ng death cross dito and this is our resistance level. Ang good thing is nagkaroon siya ng breakout dito. Ayan, kaya bumalik siya sa golden cross. And then pumasok ang halving, okay, ngayon 2024 and then dire-diretso yung pag-angat niya. So, nung nag-breakout, umabot na siya ng almost 133% in just almost 1 year, 336 days. Alright. So, ano ba yung inaabangan natin dito again? So, kung mapapansin nyo dito, same scenario, nagkaroon siya ng death cross and then ayan, sinubukan niyang butasin dito sa area na to. Kung nabutas sana yan, so ito yung pwede niyang bagsakan na area which is our support level 40,300. But yan, bumabalik na ulit ngayon, almost ilang percentage? Almost 17% nga yung inangat na ng Bitcoin from the bottom which is itong 53.5. So dito inaantay natin na magkaroon din ng breakout to consider na pwedeng umangat ulit yung market. So tansya natin dyan from here. Clone lang natin. So ito yung tinitingnan nating area. Once na mabutas 179 or 172,000 USD. Yung pwedeng since ang tagal nito, almost ilang to. Nagkaroon ng sideways almost from March, April, May, June, July, August, September, almost 7 months na nagkakaroon ng sideways dito sa channel na ito. So titingnan natin kung saan mabubutas yan. Dalawa lang naman ang pwedeng senaryo niyan. Either butasin yan sa upside, pumutas yan dito sa upside, ayan, and then boom, basag doon, and then kung hindi man yan na mangyari, babalik siya sa dito and then pwedeng bumagsak ng 40,800 which is support. Kailangan mabasag muna itong support level na 57 to 53,000 USD. So keep an eye on this. Kung mapapansin natin ang itong itong fear and greed index. Ayan, so last month is fear ang market, last week fear, yesterday fear, ngayon neutral, nagkakaroon na ng mga buyer. Ang sikreto dito,
Pag maraming takot sa market, doon ka maging greedy. At pag marami ng greedy, doon ka matakot. So, basic principle ng business, pag maraming takot doon sa area, doon ka maging greedy. Kasi walang nagtatry, ibig sabihin. Yung kung marami ng greedy, ang dami ng over what we call supply. Okay, oversupply na. So marami ng greed dun sa market. So doon ka matakot. Alright, so ito lang yung update natin ngayon. Hopefully is magkaroon na ng breakout dito para magdire-diretso na ang Bitcoin to the moon. Alright, see you again sa next video natin. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, you can subscribe para lagi kang updated. At punta ka rin sa Telegram channel. Doon nagpo-post ako ng mga news and other chart. Thank you.